Number 55 pick na kukunin ng Lakers ngayong season kilalanin natin, pero bago yan kilalanin naman muna natin ang tinaguriang overrated ng NBA ngayong season na si Tyrese Haliburton, ang guard ng Indiana Pacers na siyang nagpatumba sa number 1 team sa East, ang Cleveland Cavaliers. Si Haliburton nga ay unang naglaro para sa Sacramento Kings matapos itong madraft bilang 12 overall pick noong 2020 NBA draft. Unang season pa lang niya sa liga, agad na siyang nakitaan ng star potential matapos mag-average ng 13 points, 3 rebounds at 5 assists per game bilang rookie. Pero kahit maganda ang ipinapakita ng batang si Haliburton sa Kings, napilitan ang koponan na mamili sa pagitan niya at ni De'Aaron Fox bilang magiging franchise player. Kaya naman noong February 2022 na-trade si Haliburton sa Indiana Pacers kapalit ni Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb at isang 2023 second round pick. Pagdating niya sa Indiana, dito na nga lumabas ang kanyang tunay na laro. Noong 2022-23 season, nag-average si Haliburton ng 20.7 points, 3.7 rebounds at 10.4 assist per game at dito na siya unang napili bilang NBA All-Star. Hanggang sa mapili na nga ito bilang All-Star muli noong 2024 kung saan naging starter pa siya sa Eastern Conference. Hindi lang yan, nakilala din si Haliburton sa kanyang elite playmaking, court vision at deadly 3-point shooting. Nakasama rin siya sa Team USA para sa 2024 Paris Olympics kung saan nag-champion sila at nakuha ang gold medal. Kahit hindi man siya masyado nagamit sa mga crunch time moments, naging bahagi pa rin siya ng makasaysayang lineup ng USA. Pero pagdating sa regular season ng 2024 to 2025, tila nag-struggle ang All-Star guard. Tahimik ang kanyang performance at bumaba ang average niya sa 18.3 points, 3.9 rebounds at 10.1 assist per game. Dahil dito, sa isang survey ng mga players at insiders, pinili si Haliburton bilang most overrated player ng NBA ngayong season. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Ginamit niya ito bilang motibasyon sa playoffs. Una nga nilang nakaharap ang Milwaukee Bucks, na agad din nilang nilampaso sa pangunguna ni Haliburton. Isang panalo lang ang nagawa ng koponan ni Giannis sa Pacers, 4-1 ang kinalabasan ng serye. Pagdating ng second round, dito na talaga pinatunayan ni Haliburton na hindi siya overrated. Nakaharap lang naman nila ang number 1 team sa East na Cleveland Cavaliers, at ginulat ito ng Indiana Pacers. Hindi lang basta panalo, nilampaso nila sa buong series. Bagamat nakaisang panalo ang Cavaliers kanina sa Game 5 ng kanilang do-or-die matchup, dito na tinapos ng Indiana Pacers ang playoff series at umusad sa Eastern Conference Finals. Pinangunahan nga ni Haliburton ang Pacers sa Game 5 matapos itong gumawa ng 31 points, 6 rebounds at 8 assists kasama pa ang 6 3-point made. At kung magagawa ni Haliburton na talunin ang sinuman sa pagitan ng New York Knicks at Boston Celtics sa Eastern Conference Finals at magawang maging champion sa NBA Finals ngayong taon, si Tyrese Haliburton na marahil ang pinaka-overrated na sinasabi ng marami na naging champion sa mismong season na ito. Samantala alam naman natin na ang Lakers ay meron lang isang pick ngayong 2025 NBA Draft at ito nga ay ang number 55 overall. Pero bakit nga ba iisa lang ang pick ng Lakers ngayong taon? Dahil ito sa mga naging trade decisions nila sa mga nakaraang taon. Ang kanilang first round pick ngayong 2025 ay nasa New Orleans Pelicans na bilang bahagi ng blockbuster trade noong 2019 kung saan nakuha nila si Anthony Davis. Kasama sa deal na yon ang multiple first round picks at pick swaps, kaya nawalan ng kontrol ang Lakers sa ilang draft assets nila. Bukod pa dyan, may pick swap rights ang Pelicans sa ibang taon kaya't kahit maganda ang standing ng Lakers, hindi nila basta-basta makukuha ang sarili nilang pick kung mas mataas ang value ng pick ng Pelicans. Kaya naman ngayong darating na NBA Draft, ang natitirang pag-asa ng Lakers ay ang kanilang top 55 pick sa second round. Sa kabila ng mga trade at pick swaps, ang pangangailangan ng Lakers ay malinaw. Isang solidong sentro na pwedeng magbigay ng depensa, rebounding at shot blocking. Kaya naman para sa number 55 pick, ang pwedeng makuha ng Lakers ay isang long-term project na sentro na kayang makipagsabayan sa ilalim. Ito nga ay walang iba kundi si Clifford Omoruyi. May edad na 22 years old, may tangkad na 6'11 at nanggaling sa Rutgers University na dito ay 4 na taon siyang nanatili bago niya napagdesisyahang magpa-draft sa NBA. Si Clifford Omoruyi ay isang athletic center na kilala sa kanyang impressive rebounding at shot blocking skills. Sa kanyang final season sa Rutgers, nag-average siya ng 14.8 points, 9.4 rebounds at 2.1 blocks per game. Siya ay may strong defensive presence at kaya magbigay ng rim protection, bagay na magiging malaking tulong sa Lakers lalo na sa pagpapalakas ng kanilang depensa sa ilalim. Bakit nga ba siya maganda makuha ng Lakers? Ang Lakers kasi ay nangangailangan ng malakas na sentro na kayang magbigay ng defensive presence at rebounding para makatulong sa ilalim para kana LeBron at Luka. Si Omoruyi ay may NBA-ready frame at kakayahan sa rim protection, kaya't magiging magandang backup center at defensive anchor siya para sa Lakers. Kaya abangan natin mga idol kung makukuha ng Lakers ang isang promising big man sa ilalim ng basket. Huwag kalimutan mag-like, comment at i-share ang video na ito para sa mas marami pang
Lakers at NBA updates.